Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Kung sawa ka na sa adobong sitaw at nakaka-one rice ka lang, itry mo to ngayon. Baka isang kaldero na maubos mo. Hi mga che! Welcome back to my vlog! Nahihirapan talaga mag-isip yung nanay ko kung anong luto ang gagawin niya nga dito sa nabili niyang sitaw. Sabi ko kayo, alina kami misip, ilagata na lamo, yari im problema. Metong muing sigurado kanita pa che nilaga mula, dalaring ka na. Kaya naman for today's video, yung atchinyo, napaisip talaga kung anong luto yung gagawin natin. Diyos ko, kaaga-aga, napakainit ng panahon. Ala ka pa ngang gagawan, may papawas na ka. Bali, kumuha na nga pala ako ng gagamitin ko sa pagluluto, tulad na lang nitong bawang at sibuyas. Dalawang tali nga na sitaw yung lulutuin ko ngayon, kaya tignan nyo naman, marami din pala. Ako nga ginawa, tinanggal ko nga muna yung pinakadulo nito sitaw. Normally, yung hiwang na ginagawa natin dito sa sitaw, halos kasing laki lang nung hintuturo natin. Pero for today's video, lilitan muna natin to. Syempre, aliwayan luto yung gawan tamo ngayon eh. Di naman ganong maliit at di naman din ganong malaki, yung saktong hindi ka lang mababaknal. Kadalasan nga kapag nagluluto ng ganto, ang kinagamit naman nila talong. Pero for today's video, sitaw muna. After ko nga mahiwa lahat ng mga sitaw, ayan, nagpatulo lang ako ng tubig dito sa palanggana tapos nilagay ko na rin dyan. Dito nga lalamas-lamasin natin ng konti para nga matanggal yung mga bacteria. Charis. Bali, bababad muna natin yung sitaw doon tapos babalikan na lang natin after Christmas. Ay rugo, palagay ko kanita tinubo na lo. Well, syempre dahil maggigisa tayo, gagamit pa rin tayo dito ng bawang. At ayan, nagbalat na nga ako at pinaghihiwa ko na rin. Dalawang saktong laki lang ng sibuyas yung kinuha ko sa may basket. Tapos binalatan ko na at hiniwa-hiwa ko na lang ng ganyan. Hindi ko na nga may tatago kung anong luto nga yung gagawin natin dito sa sitaw. Kung makikita nyo, meron nga tayo ditong bagoong. Ito nga bagoong na to, dapat uulamin pa namin ng 1 taon. Pero ngayon baka isang araw lang ubos na to. Siyempre, kapag binagoongan, mas marami dapat yung bagoong. Pero hindi ko lang alam, baka kasi hanapin ng nanay ko eh. Bumili nga pala ng baboy yung nanay ko tapos dinagdagan na niya. Nagpasabay na nga din pala ako ng ilalahok ko nga dito sa ating lulutuin. Pagkadating nga, agad ko na nga itong hinugasan. Tapos syempre, pakukuluan muna natin bago nga natin to lutuin ulit. 2 kilo nga pala itong biniling karne ng nanay ko. Tapos yung 1 kilo nga kako, yun yung gagamitin ko dito sa binagoongan. Bali, papakuluan lang natin to na siguro mga 10 minutes hanggang sa lumambot. Para nga mamaya, less hassle na at hindi tayo masyadong matagal sa pagpapakulo ng niluluto natin. So fast forward, nang maluto, pinalamig ko lang ng konti tapos hiniwa-hiwa ko na din yung gagamitin ko nga sa binagoongan. Ayoko nga kasi direktang iluto yan kapag nagbinagoongan tayo kasi matagal tayo magpapakulo kapag ganun. Kotarigo pa che direkta tayo niluto balada gomayain ka kananda. Dito nga sa ating kawali, naglagay lang ako ng konting mantika, tapos ito pinainit ko na nga. Bali, nagisa lang ako dito ng bawang at sibuyas. Nakaraniwang ginagamit natin sa paggisa, syempre. Pag lumabas na nga yung aroma ng bawang sibuyas, ilalagay na natin dito yung karne. Konti mantika lang talaga yung nilagay ko dahil nga itong karne natin mataba siya. Bali, pagkalagay ko nga pala nung karne, tinakpan ko nga pala siya kanina dahil nga hahayaan muna natin siya maprito ulit sa sarili niya mantika. Pero syempre, mas lalong sasarap yan dahil nga naigisa pa natin to sa bawang at sibuyas. Yun nga lang, ganito yung magiging itsura ko habang hinahalo ko yan. Paano ba naman kasi habang hinahalo ko nananakit nga yung mantika, nagtatalsikan regu. Yung tipo nakakain ka nga ng masarap, sapak na kamampaltos gam at ampol lupo. Bali, hahaluin lang natin to ng hahaluin na parang nagchichicharron. Halu-haluin lang natin hanggang maging tostado ng konti yung ating karne. At syempre, pag okay na yung karne, ilalagay na natin yung pinaka-importanting ingredient. Ay rugo, digso ko niya agisan nining ginisa ng bagok maku, metong nayatang kutsara himitagan. Aba, at least penagang kepan eh. Kung mapapansin nyo nga, hindi ko na nga pala sinama kanina sa paggisa yung ating bagoong dahil itong ang bagong na to nagisa na nga siya. Timplado na din yan at hindi na din siguro tayo magdadagdag pa ng pampalasa mamaya. Kapag ganyan na nga yung itsura ng ating niluluto, ilalagay na din natin dito yung sitaw. Ayot bala mo yata, di takya yung karni ko, lupang salikot tiyo. Para nga kumapit yung mga lasa sa ating sitaw, kailangan nga natin tong haluin ng haluin. Ay nuko, nung abaw yung luluto ko ngayon talaga namang timano kumana kan nasi. Char.
Tapos nung nahalo na natin siya ng maayos, bali magdadagdag nga pala tayo dito ng konting tubig na mainit para naman lumambot agad itong ating sitaw. Before I forgot mga chiko, naglagay nga din pala ako dito ng paminta. Nakalimutan ko nga pala lagyan kanina habang ginigis ako. Ay nuko, matuwani nga chiyo, pagpasensyahan nyo eh. Timplado naman na yung bagoong na nilagay ko dito, pero syempre titikman pa rin natin para sigurado. Saktong-sakto lang yung lasa niya, naglalaban yung tamis at saka alat ng bagoong. May tamis ng konti dahil yung nanay ko naglagay nga siya ng konting asukal nung ginisa niya yung bagoong. Syempre niya may luto, yapit da ako na itangkalan tapos may sandok na ako kining mangkok. Aba syempre mga tano. Kung dati nga talong lang yung nilalagay natin sa binagoongan, ay for today's video may bayo eh. Charis. Kung sa adobong sitaw nakaka 1 cup rice ka, aba dito ibahin mo, isang kaldero sigurado taob.